Mga ka-Erts, mainit na naman ang usapan ngayon online dahil sa isang kumakalat na komento na iniuugnay umano sa isang sinasabing bigating sponsor ni VNC. Pero linawin natin agad mga idol ha, ang lahat ng ito ay based lamang sa mga screenshots, komento ng netizens, at usap-usapan ng mga viewers sa social media. Wala pa ring kumpirmasyon kung sino talaga ang nasa likod ng account na iyon, pero talagang pinag-uusapan na ito ngayon dahil sa matapang na pananalita at tila paghahaman sa mga taong patuloy umanong nanghuhusga kahit hindi naman siya personal na kilala. Kaya naman maraming netizens ang napatanong, sino nga ba talaga ang taong ito at bakit tila galit na sa mga bashers at viewers na patuloy na nakikisawsaw sa isyu ni VNC at ng Team Kalinga. Sa kumakalat na screenshot, makikita ang matapang na mensahe kung saan tila sinasabi ng nagkomento na kung may problema raw sa kanya ay harapan siyang kausapin at huwag puro parinig online. Marami tuloy ang nagulat dahil parang handa raw itong magpakilala anumang oras. Ang ibang viewers naman, nagsasabing baka sobra na raw ang panghuhusga ng ibang tao sa social media kaya napuno na rin ang kampo ng mga malalapit kay VNC. Pero meron ding nagsasabi na baka emosyon lamang ito dahil sa sunod-sunod na isyu na kinakaharap ngayon ng Team Kalinga. Habang umiinit ang usapan, muling nagsalita si Idol Rob sa kanyang live. Hindi man direkta ang pangalan na binanggit, dama raw ng viewers ang gigil at pagkadismaya nito sa mga taong dati raw ay malalapit sa Kalinga pero ngayon ay tila tumalikod na. Ayon kay Idol Rob, kung may problema kayo, magpakita kayo. Huwag puro sumbong at sulsol sa likod. Dahil dito, lalong umugang ang haka-haka ng netizens na may mga taong umano'y nag-uudyok kay VNC laban sa Team Kalinga. Marami tuloy ang nagtatanong kung may mas malalim pa bang dahilan kung bakit umabot sa ganito ang sitwasyon. May mga loyal supporters naman ng Kalinga na nalulungkot sa nangyayari dahil para raw itong unti-unting pagkawasak ng dating masayang samahan. Hindi raw nila akalain na darating sa punto na may mga parinigan, sumbatan, at tila pagbabanto online. Para sa ibang viewers, mas mabuti raw kung pag-usapan na lamang ito ng pribado kaysa lalo pang palakihin sa social media dahil parehong kampo lang naman ang nasasaktan. Pero hindi rin maiwasan ng ibang netizens na maging invested dahil matagal na nilang sinusubaybayan ang samahan nina VNC, Kuya Val, at Idol Rob. Sa gitna ng lahat ng ito, marami ring viewers ang napapaisip kung sino talaga ang dapat paniwalaan. May ilan na kampi kay VNC at nagsasabing may pinagdadaanan lang ito, habang ang iba naman ay naninindigang hindi dapat kalabanan ang mga taong tumulong at nagbigay ng oportunidad noon. Kaya naman lalong nagiging emosyonal ang comment section dahil bawat panig ay may kanya-kanyang depensa at paniniwala. Pero mga idol, tandaan natin na hindi natin alam ang buong katotohanan sa likod ng camera. Ang mga nakikita natin online ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Kaya habang patuloy ang usapan at habang marami ang nag-aabang ng susunod na mangyayari, mas mabuti pa rin na iwasan natin ang sobrang panghuhusga at personal na pag-atake. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, totoong tao pa rin ang involved dito at siguradong nasasaktan rin sa mga mabibigat na salitang binabato online. At ngayon, ang tanong ng marami, sino ba talaga ang mga tinutukoy na traidor? At may mas malaki pa bang revelasyon na ilalabas sa mga susunod na araw? Mga ka-Erts, sa gitna ng napakainit na isyu na patuloy na pinag-uusapan online tungkol kina VNC at Team Kalinga, isang mensahe naman ang ikinagulat ng maraming viewers matapos magsalita si Kalinga Edo. Sa halip na dagdagan pa ang tensyon at pal-alain ang gulo, pinili nitong manawagan ng katahimikan at respeto para sa pamilya ni VNC. Ayon kay Edo, sana raw ay tigilan na ng mga netizens ang sobrang panghuhusga at huwag nang guluhin pa ang pamilya ng dating malapit sa kanila. Marami tuloy ang naantig dahil sa halip na galit ang pair Alin, mas pinili pa rin itong magbigay ng mahinahong mensahe. Ayon pa kay Kalinga Edo, hindi raw makakatulong kung puro masasakit na salita ang mababasa online. Sa panahon daw na emosyonal ang lahat, mas kailangan ang pag-unawa kaysa paninira. Kaya naman direkta niyang sinabi sa mga supporters at viewers na huwag nang magbitaw ng mabibigat na salita laban sa pamilya ni VNC dahil hindi rin ito maaayos ang sitwasyon. Maraming viewers ang napareact dahil kitang-kita raw na kahit may pinagdadaanan ang magkabilang panig, pinipili pa rin ni Edo na ay respeto ang katahimikan ng bawat isa. Habang umiikot ang samot-saring haka-haka at isyo sa social media, may ilang supporters na aminadong nadadala na sa emosyon. Pero ayon sa ilang netizens, tama lang daw ang naging pahayag ni Kalinga Edo dahil sa dulo ng lahat ng ito, pamilya pa rin ang nadadamay. May mga bata,
magulang, at mahal sa buhay na nakakabasa rin ng mga komento online. Kaya para sa ibang viewers, mas mabuting itigil na ang personalan at huwag nang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman ng bawat kampo. Samantala, marami rin ang nakapansin na tila mas pinili ngayon ng Team Kalinga na maging tahimik kaysa pumatol sa bawat paratang at batikos. Ayon sa ilang supporters, baka mas makabubuti raw kung hayaan na lamang munang hamupa ang lahat bago muling magsalita ang bawat panig. Sa social media kasi, isang salita lang ang maaaring pagmula ng panibagong gulo at maling interpretasyon. Kaya para sa iba, malaking bagay na rin na may isang taong tulad ni Kalinga Edo na nananawagan ng respeto kahit mainit ang sitwasyon. May ilan namang netizens na nagsasabing sana raw ay magsilbing aral ito sa lahat ng supporters. Hindi porket idol natin ang isang tao ay kailangan na nating awayin o saktan sa salita ang kabilang panig. Dahil sa likod ng mga vlog at content online, may totoong emosyon at totoong buhay na naaapektuhan. Kaya imbes na dagdagan ng gulo, bakit hindi na lang suportahan ang kapayapaan at paghilom ng bawat isa? At habang patuloy pa ring inaabangan ng marami kung ano ang susunod na mangyayari sa isyong ito, malinaw ang naging mensahe ni Kalinga Edo, huwag nang guluhin ang pamilya ni Viancy, huwag nang magpakalat ng masasakit na salita, at hayaang manahimik na ang lahat. Isang simpleng pahayag pero tumatak sa maraming viewers dahil sa panahon ng matinding bangayan online, minsan mas malakas pa rin ang respeto kaysa galit. Mga ka-erts, usap-usapan ngayon ng maraming netizens ang naging mysterious na My Day ni Viancy matapos nitong mag-post ng simpleng katagang, bakit? Bakit? Walang ibang detalye, walang pangalan na binanggit, pero agad itong pinagdiskitahan ng mga viewers at supporters dahil sa timing ng kanyang post. Marami tuloy ang nagtatanong kung may kaugnayan ba ito sa mainit na issue tungkol sa pagpapatulfo kay Kuya Val o may iba pa itong pinagdadaanan na hindi alam ng publiko. Sa social media, iba-iba agad ang naging interpretasyon ng netizens. May ilan na nagsasabing baka nagsisisi na raw si Viancy sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw dahil hindi niya inaasahan na lalala ng ganito ang sitwasyon. Ayon sa ibang viewers, posibleng nasasaktan na rin ito sa dami ng batikos at masasakit na komentong natatanggap online. Pero may iba rin namang nagsasabing huwag agad magbigay ng conclusion dahil wala pa naman talagang kumpirmasyon kung ano o sino ang tinutukoy sa kanyang My Day. Habang umiinit ang usapan, may ilang supporters ng Team Kalinga ang nagsasabing sana raw ay maayos pa ang lahat sa tamang pag-uusap. Para sa kanila, matagal ding naging bahagi ng samahan si Viancy kaya nakakalungkot makita na umabot sa ganitong sitwasyon ang dating masayang grupo. Kaya nang makita nila ang bakit na post, marami ang napaisip kung ito na ba ang senyales ng panghihinayang o simpleng paglalabas lamang ng emosyon dahil sa bigat ng mga nangyayari. May mga netizens din na naniniwalang baka pressure at emosyon lang ang dahilan ng naturang post. Sa dami ng taong nakikisawsaw sa isyo, hindi raw maiiwasan na maapektuhan ang mental at emosyonal na kalagayan ng isang tao. Kaya naman may ilang viewers ang nananawagan na tigilan na ang sobrang pambabash at personal na pag-atake dahil lalo lamang nitong pinapabigat ang sitwasyon para sa magkabilang panig. Samantala, may iba namang nagsasabing hindi dapat pangunahan ang kwento dahil isang My Day lamang iyon at walang malinaw na paliwanag mula kay Viancy. Posible raw na may ibang dahilan ang kanyang post na walang kinalaman sa kontrobersya. Kaya para sa ilang netizens, mas mabuting hintayin na lamang kung magsasalita man siya o mananatiling tahimik sa issue. Pero isang bagay ang malinaw mga ka-erts, ramdam ngayon ng maraming viewers na mabigat ang pinagdaraanan ng bawat taong involved sa isyung ito. At habang patuloy ang haka-haka online, sana ay manatili pa rin tayong maingat sa pagbibitaw ng salita. Dahil sa likod ng mga viral na posts at trending na usapan, may totoong emosyon at relasyong nasasaktan. Ang tanong ngayon ng maraming netizens, ang bakit? Bakit? Ba ay tanda ng pagsisisi, pagkalito, o may mas malalim pang dahilan na hindi pa alam ng publiko? Mga ka-erts, sa dulo ng lahat ng kontrobersya, sumbatan, at samut-saring haka-haka online, marami pa rin ang umaasa na sana balang araw ay magkaayos din ang pamilyang Balatero at pamilyang Matubang. Dahil kung iisipin natin, bago dumating ang lahat ng isyu at hindi pagkakaunawaan, naging bahagi rin sila ng masasayang alaala at samahan na minahal ng maraming supporters. Kaya naman nakakalungkot para sa maraming viewers na makita silang humantong sa ganitong sitwasyon na puno ng tensyon at emosyon. Sa social media, mapapansin na kahit may mga galit at nasasaktan, marami pa rin ang nananalangin na sana ay manig pa rin ang pagpapatawad at pag-uusap.
May mga netizens na nagsasabing hindi na dapat dagdagan pa ang gulo dahil parehong pamilya lamang ang nasasaktan. Habang tumatagal kasi ang isyu, mas maraming tao ang nadadamay, mas maraming masasakit na salita ang nabibitawan, at mas lalong lumalalim ang sugat ng bawat panig. Marami rin ang nakaalala sa naging mensahe ni Kailan Gap Edo na huwag nang guluhin pa ang pamilya ni VNC at iwasan ang masasakit na salita. Para sa ilang supporters, iyon daw ang isa sa pinakamahalagang mensahe sa gitna ng lahat ng ito. Dahil sa panahon ngayon na mabilis manghusga ang social media, malaking bagay pa rin ang pagpili ng respeto at katahimikan kaysa patuloy na bangayan online. Hindi rin may kakaila na maraming viewers ang nalulungkot dahil parang nahati ang mga supporters. May kampi sa isang panig, may kampi sa kabila. Pero sa totoo lang mga ka-Erts, mas maganda pa rin kung walang magkakaaway at walang pamilyang nagkakasakitan dahil lamang sa mga isyu na pwede namang maresolba sa maayos na pag-uusap. Dahil sa huli, hindi views, hindi clout, at hindi social media ang pinakamahalaga, kundi ang kapayapaan ng bawat pamilya. Habang wala pang malinaw na kasagutan sa maraming tanong online, sana ay magsilbi itong aral sa lahat. Na kahit gaano kalaki ang problema, may paraan pa rin para magkaintindihan kung nanaisin ng bawat isa. At sana balang araw, dumating ang oras na mawala na ang sama ng loob at mapalitan ito ng kapatawaran at respeto. Kaya sa ating lahat mga ka-Erts, iwasan natin ang sobrang panghuhusga at huwag na nating dagdagan pa ang init ng sitwasyon. Maghintay tayo sa tamang katotohanan at pairalin pa rin natin ang pagiging tao sa likod ng bawat komento. Sana sa bandang huli, magkaayos na ang pamilyang Balatero at pamilyang Matubang, at muling manumbalik ang katahimikan na matagal ding hinintay ng maraming supporters.